Sa paglipanan ng mga online na sugal, milyon-milyong mga Pilipino ang naa-addict na rito. Isa na rito ang 22 anyos na si alias Brandon mula Pampanga na addict sa online sabong. Taong 2019 nang una niyang subukan ito. Noong una, natuwa ito lalo pat nasa kalahating milyon ang napanalunan niya. 6 days ako nananalo, ganun. So, nakakataya na ako ng 20,000, dumadami na yung napapanalunan ko. Sa laki ng kanyang napanalunan, umabot sa 80,000 pesos ang pinakamalaki nitong naitaya. Pero kung gaano kabilis dumating ang pera sa kanyang palad, ganun din ito kabilis naglaho. Hanggang sa bumalik na naman ako, naubos na naman, natalo na naman ako. Nawala yung puhunan ko. Imbes na tumigil, nangutang pa si Brandon sa kanyang mga kakilala pero naging sunod-sunod ang kanyang pagkatalo. Ito rin ang naging rason kung bakit siya iniwan ng kanyang kasintahan at pamilya. Naisip ko yung mga natatalo ko, ganun. Okay ko. Ganun sa nagsisisi na ako na sana binangko ko na lang. Sana nag-aalala ako sa buhay ko kasi wala akong trabaho. Paano ko mababayaran ang utang ko, diba? Isa lamang si Brandon sa libo-libong mga Pilipinong nalululong sa online gambling. Kaya naman si Senator Miguel Zubiri naghain ng Senate Bill No. 142 o mas kilalang Anti-Online Gambling Act. Hindi na po ito basta regulation, total ban na po ito. Para tuluyan na natin matigil ang online gambling na umuubos ng pera ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang sektor. Tinutulan naman yan ng PAGCOR. Ayon sa ahensya, malaking kita ang mawawala sa pamahalaan kung ipagbabawal ito. Ayon sa PAGCOR, hindi ban ang sagot dito kundi dapat higpitan ang pagpapatupad ng online gambling. Ito'y lalo pat iniimbestigahan ang operasyon ng mga illegal online gambling sites. Ang Pangulo po ay nakikisimpatya sa mga pamilya na nabibiktima ng ganitong klaseng gambling. Dahil po yung ibang kanilang mga kasama sa bahay ay nagiging gumon sa pagsusugal. So yan po ay tinitingnan din po ng Pangulo para po mas maganda po ang maging polisiya pagdating po sa online gambling. Ayon sa espesyalista, ang pagkalulong sa sugal ay dahil sa tinatawag na dopamine boost. Meron kasi tayong tinatawag na dopamine na chemical sa brain natin. Pag once na nagagambol yung isang tao, may marirelease sa brain natin na which we call dopamine. And yung dopamine na ito ay feel-good chemical sa brain natin. So, pagka nanalo yung isang tao pag nag-gamble siya, this dopamine will be released and then mafe-feel niya yung reward system. And then after that, magkakaroon ulit siya ng isip na mananalo ulit siya. Kaya siya continuous na magagamble. And then this dopamine will continuously be released. And pagka hindi siya nakakope doon, eventually it will lead to addiction. Kaya yun yung dahilan kung bakit patuloy siya na nagagamble. Can cause stress also sa family. Kasi lalo na pag yung family ang source ng financial support, kung sa kanila, yung tao ay kumukuha sa family niya para mag-gamble. So, it can cause stress sa family din. And it can strain yung relationship niya sa family. So, yung awayan, ganun. And eventually, hindi lang yung family yung may stress, pati din yung tao na nag-gamble. Pero ayon sa isang ekonomista, may mabuti at masamang dulot ang online gambling sa ekonomiya. So yung trickle-down effect din ng traditional, I'm not saying that traditional cockfighting is good, but the trickle-down effect of it to the economy is gone because you bet online. You don't go there personally. You don't have your merienda dun sa mga kiosk nila na nandun sa mga sabungan. Nawawala na yun. So yung mga dating nagbebenta yun, doon nawawala na yung source of income nila. Ito, nagkakaroon tayo ng money for the government. So nagkakaroon tayo ng money from the licensing, from the regulatory fees. Kaso pag nagli-leak ito dahil maraming mga illegal or marami yung mga hindi license, so one, nababawasan ang collection ng gobyerno. So hindi siya nagagamit for the spending.
Pero ayon kay Senator Zubiri, walang saysay ang mga nakokolektang buwis ng pamahalaan mula sa online gambling kumpara sa epekto nito sa komunidad. Nasisira na po ang buhay ng ating mga kababayan. Nag-aaway-away na po ang ating mga pamilya. Tumataas ang kaso ng krimen. Nababaon na sa gabundok na utang ang manggagawang Pilipino, which then severely affects their mental health. Marami na rin pong kaso ng suicides related to gambling deaths. Maliban kay Zubiri, naghain din sa mababang kapulungan ng Akbayan Party List representative na si Chel Jokno ng kontra-isugal bill. Sa datos ng PAGCOR, umaabot mula 6,000 hanggang 7,000 ang mga naglalaro ng online gambling kada araw. Bilang tugon, ipinag-utos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na hanggang July 11 na lang ang palugit sa mga content creators na nagpo-promote ng online gambling. Ito'y sa utos ng Philippine Amusements and Gaming Corporation o PAGCOR. Online activities, huwag na natin i-limit sa illegal online gambling kasi may nakikita rin kami. Nagpo-promote ng illegal online activities like market na mga unregistered products. May mga nakikita na rin tayong ganun eh. So, tigilan nyo na yan. Maliban dito, ipagbabawal na rin ang online gambling ads sa mga billboards at telebisyon. Joanna Viray, RNG News.